Sinabi ng system. Na-update na ang tutorial quest. Mangyaring lumipat sa tutorial tower ikatlong palapag. Binal ika ni Sojun ang kanilang naging pag-uusap ni 23. May tinatawag na floor boss. Ang sabi ni 23. Isang floor boss. Tanong ni Sojun. Parang halimaw sa isang palapag. Isang mini boss. Ang sagot ni 23. Oh, parang chief guard ba yan? Muling tanong ni Sojun. Oo. Ngunit kahit na hindi mo hanapin ang mini boss, walang magiging problema sa pag-akyat sa susunod na palapag. Makakakuha ka ng tonelada ng mga puntos kung gagawin mo. Karamihan sa mga hunters ay umiiwas lang sa kanila kung hindi sila nagpuntirya ng mga puntos. Muling sagot ni 23. Sa isip ni Sojun ay kaya walang lock o keyhole ang pinto sa unang palapag. Nagkaroon siya ng maling ideya. Pero wala namang masama kung patayin sila. Makakakuha ka pa ng isang kalamangan para sa pagpatay sa mga floor boss sa bawat palapag. Dagdag na sabi ni 23. Isang kalamangan. Anong klaseng kalamangan? Tanong ni Sojun. Malalaman mo kapag napatay mo sila. Hanapin mo muna ang second floor boss. Mahahanap mo ito basta't pumunta ka sa kanluran mula sa shelter. Ang sabi ni 23. Hindi ba ang kanluran ay medyo malabo? Wala ka na bang ibang clue? Tanong ni Sojun. Malalaman mo ito kung hindi ka tanga. Ang kapaligiran ay ganap na nagbabago pagkatapos ng lahat. Sagot ni 23. Sa isip ni Sojun, ay tiyak na kahit sino ay makapagsasabi. Habang naglalakad si Sojun, ay may narinig ito na huni ng isang ibon. Napatingin siya dito. Isang kwago na may kakaibang toka. Humuni ulit ito, at aatakihin siya nito. Gamit ang kanyang sibat ay nilabanan ito ni Sojun. Natalo mo ang isang may malaking tuka na kwago. Naibigay na ang mga puntos. 5 puntos. Ang sabi ng system. At narinig ni Sojun ang iba't ibang huni sa paligid. Sa isip nito hindi ba't ito ay isang seryosong danger zone mula sa labas? Sinabi ng system. Pumasok ka sa isang hindi pa naki-clear na dungeon. Ina-update ang pribadong system ng alpha tester, Yuonhai. Error. Hindi ma-update ang pribadong system dahil sa hindi alam na dahilan. Paghinto ng pag-update, nakaupo sa isang sulok si Anhai. Sa isip nito ay anong nangyari sa mundo. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata o may galaw man lang. Para siyang na-sleep paralysis. Kailangan niyang makaalis dito kahit papaano. May narinig siyang kaluskos. Ano yun? Isa kayang halimaw? Tanong ni Anhai. Nangangamba si Anhai. Sa kadahilanan hindi man lang ito makakalaban. Kung sakaling umatake ito, habang nasa ganitong kondisyon siya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kanyang noo. Hindi, kalma lang Yuonhai. Ang sabi nito, sinabi ni Anhai na ang manatiling tahimik sa abot ng kanyang makakaya ay pinakamahusay. Paumanhin. Maraming error, hindi ba? Muling sabi nito. Boses babae. Salamat sa Diyos, ito ay isang tao. Isa ka ba sa mga miyembro ng Knights Guild? Tanong ni Anhai. Hindi. Ang sagot ng babae. Sa isip ni Anhai. Pero itong boses na ito. Hindi kay Hyun o kay Irem Ani. Pero sino ka? Muling tanong ni Anhai. Persebet. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka. Ang sagot nito. Nasa ang panig ng mundo ang floor boss. Tanong ni Sojun. Inatake siya ng mga halimaw sa kaliwat kanan. At kulang na siya sa pagkain. Ang ikalawang palapag ay siguradong nakababaliw sa mga tao. Sa maraming paraan. Saglit na tumigil si Sojun. May nakita ito sa dulo. Isang sunog. Nasa paligid lang ba ito? Pinuntahan ito ni Sojun. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang halimaw. Nasa harapan nito ang apoy. Tumingin ito sa kanya. At itinuro siya nito. Patungo sa kanya ang mga baging. Nagulat si Sojun. Sa isip nito, ay isa itong mahika. Pumulupot sa kanya ang mga baging. Pati na din sa sibat niya. Napamura si Sojun. Nagawa nitong maalis ang ibang baging sa katawan niya. Nagtataka si Sojun. Dahil nawala sa harapan niya ang halimaw. Labis siyang nagulat nang makitang nasa likuran niya ito. Nandyan ka lang pala. Ang sabi ni Sojun. Muling umatake ang halimaw. Hindi makapaniwala si Sojun sa bilis nito. Muli itong nawala. Sa isip ni Sojun ay hindi siya nito maiisahan sa pangalawang pagkakataon. Aatake na sana si Sojun. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang sibat.
Pagtingin niya dito ay napupuluputan ito ng mga baging. Sa isip ni Sojun ay kailan nabuo ang napakaraming baging na ito. Pagtingin niya sa itaas ay aatake ito patungo sa kanya. Sa isip ni Sojun ito ay tumutubo sa pamamagitan ng mahika sa buong oras. Paglapit ng halimaw ay ipinangsangga ni Sojun ang kanyang sibat. Huminto ito. Nagtaka si Sojun kung bakit. Inatake niya ito. Iniisip ni Sojun kung bakit ito saglit na huminto. Ano ang nakita nito? Gamit ang baging ay lumambitin ang halimaw palayo. Sa isip ni Sojun ay hindi maganda ang gumamit ng sibat sa ganitong kapaligiran. At napagtanto din niya ito. At may mga tumutubong baging sa pagkakataong ito. Napatigil si Sojun nang magsalita ang halimaw. Bakit? Nasa iyo yang singsing na yan. Tanong ng halimaw. Sa isip ni Sojun ay ang singsing. Ang ibig sabihin ba nito ay ang singsing ng hari? Iyon ba ang dahilan kung bakit ito tumigil ngayon? Sagutin mo ako. Sigaw ng halimaw. Pumulupot ang mga baging sa binti ni Sojun. Napamura si Sojun. Hindi siya makagalaw. Aatakihin siya nito. Sa isip ni Sojun ay lagot siya. Hindi niya mapipigilan ang pag-atake nito. Sa ganitong posisyon, pumikit si Sojun at hinihintay tumama ang atake ng halimaw. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya, ay may malakas na sumipa sa halimaw. Napanganga si Sojun sa nakita. Tumilapon palayo ang halimaw. Ayos ka lang lil bro. Tanong ng bagong dating. Napatingin dito si Sojun. At sinabing, Daeho Hyung. Samantala si Ciela naman at ang pusa ay nagsimula na sa kanilang klase. Ciela at Master Magic Class Number 1. Persebet. Napakagandang pangalan. Isa ka bang Griego? Tanong ni Anhai. Siguro ay naimpluwensyahan ka ng batang iyon. Parehas ang sinasabi nyo. Natatawang sabi ni Ersebet. Nagtanong si Anhai kung anong sinasabi nito. Sa kasamaang palad. Hindi ko maaring sagutin ang tanong na iyan. Ayan, tapos na. Hindi ko maayos ang mga error. Ngunit sana ay magawa mong gumalaw ng kahit kaunti. Ang sabi ni Ersebet. Salamat. Ang sabi ni Anhai. Ako ay aalis na. Muling sabi ni Ersebet. Nagtanong si Anhai kung saan ito pupunta. Sinabi ni Ersebet na magiging problema kung makikita siya ni Anhai. Sinabi ng system. Ang hindi alam na error ay nalutas na. Pagpapaliban ng pag-update ng pribadong system. Hintay. Sabi ni Anhai na nagmulat ng isang mata. Nakapasok ka na sa tutorial tower unang palapag. Warehouse. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Anhai. Nagtataka si Anhai dahil wala siyang kasama. Nagulat siya nang makita ang nakapaligid sa kanya. Magsisimula na ang tutorial quest. Mangyaring buksan ang iyong pribadong system. Muling sabi ng system. Daeho Hyung. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Sojun. Sinabi sa akin ng kuneho sa shelter. Sabay bigay ko dito ng mga puntos. Sagot ni Daeho. Itinanong din ni Daeho kung nag-iisa ba ito. At nasaan ang iba? Sinabi ni Sojun na maaari lamang makatagpo ng isa pang tao sa ikalawang palapag. Na sila lang siguro ang tao dito. Sinabi din ni Sojun ang tungkol sa kalaban nila. Na ang isang iyon ay isang floor boss. Ito ay napakahusay na umadapt sa kalupaan. At kinokontrol din nito ang matitinik na baging. Ganoon ba? Ayos. Ang sabi ni Daeho na pinagdikit ang kanyang kamao. Kung gayon, sabay nating talunin ito. Ang sabi ni Daeho. Okay. Ang sabi naman ni Sojun. At sabay silang aatake sa halimaw. Pupuluputan ng baging ang paa ni Daeho. Sinabi ni Sojun na hindi na siya muli mahuhulog sa parehong panlilinlang nito. Gamit ang kanyang sibat ay tinanggal niya ang baging sa paa ni Daeho. Puno ng mana ang kanyang sibat. Ay mabilis siyang tumalon at aatake sa halimaw. Bago pa man tumama ang sibat sa halimaw ay nasanggahan ito ng sandata ng halimaw. Mahigpit na hawak ni Sojun ang kanyang sibat. Buong lakas na itinaas ni Sojun ang kanyang sibat upang matanggal ang sandata nito na nakaharang. Ngayon Hyungnim, suntukin mo ang same spot. Ang sabi ni Sojun. Napapaisip si Daeho. Hindi ba medyo walang hiya? Walang ganoong bagay sa panghuhuli. Itinoo ni Daeho ang isa niyang paa. Okay. Ang sabi ni Daeho. Puno ng mana ang kamao nito. Ang klase na pinili ng system para kay Kang Daeho ay fighter. At ang kanyang klase ng kasanayan ay simple. Ngunit sapat na malakas upang tumago sa kahit isang napakatigas na bakal.
Nanlilisik ang mga mata, at puno ng mana ang kanyang kamao. Ay malakas na inatake nito ang halimaw. Ang hustisya ng tunay na kamao. Sa lakas ng suntok ni Deho ay naghiwa-hiwalay ang katawan ng halimaw. Puno ng alikabok ang pinagbagsakan nito. Sinabi ng system. Ang floor boss, Gardener ay natalo. Naibigay na ang mga puntos. 300 puntos. Hinahapo sa pagod si Deho. Sa isip ni Deho. Ang kasanayang ito ay tumatagal ng masyadong mahaba upang ikondisyon. At kumokonsumo ng 1 toneladang lakas. Kaya hindi pa niya nagagamit ito ng maayos hanggang ngayon. Pero ang ginawa ni Sojun ay lumikha ng perpektong kondisyon para magamit niya ang kanyang kakayahan. Parang alam nito kung ano ang husay niya. Nararamdaman ni Sojun ang iniisip nito kaya naman humarap ito kay Deho. Wow! Ano iyon Hyung? Kunyaring gulat na sabi ni Sojun. Nagtatakang nakatingin naman si Deho. Ang iyong kahusayan kanina lang. Dagdag na sabi ni Sojun. Oo, ito ang aking kakayahan. Masayang sabi ni Deho. Sinabi ni Sojun na ito ay kahanga-hanga. Sa isip ni Deho siguro ay nagkataon lang ito. Hinampis nito sa likod si Sojun. Napaubo naman ito sa lakas ng hampas ni Deho. Bukod dyan, mamamatay na yata ako. Nanghihinang sabi ni Deho. Nasaktan ka ba? May side effect ba ang kakayahan mo? Nag-aalalang tanong ni Sojun. Hindi. Mamamatay na ako sa gutom. Mayroon ka bang pwedeng makain dyan? Tanong ni Deho habang hawak ang kumakulam niyang tiyan. Madaming pagkain ang hawak ni Deho. Mas mabuti. Masayang sabi ni Deho habang kumakain. Hindi man ganoon kasarap, ngunit tiyak na nilulunok mo ito. Ang sabi ni Sojun. Bata pa lang ako nakarinig na ako ng ganyan. Hindi ko masabi kung ano ang kaya ko at hindi ko makakain dito. At ang mga bagay sa Point Store ay masyadong mahal. Gayunpaman, ayon sa'yo ay tayong dalawa lang dito. Pero ang sabi mo makikita natin yung iba habang patuloy tayo sa pag-akyat, di ba? Ang sabi naman ni Deho. Oo, sa tingin ko ang tower ay nakatakda sa kung saan isa-isa nating kiniklear ang unang palapag. At dahan daw ang muling nagsasama habang umaakyat tayo sa bawat palapag. Sabi ni Sojun. Ganoon pala, saan ang iyong unang palapag? Tanong ni Deho. Isang kulungan sa ilalim ng lupa. Nakipaglaban ako sa mga gwardya ng kulungan. Sagot ni Sojun. Kulungan sa ilalim ng lupa. At least mas maganda kaysa sa akin. Ang sabi ni Deho. Itinanong ni Sojun kung saan ba ito nagsimula. Sinabi ni Deho na sa isang imburnal. Na ang floor boss ay isa ring higanteng daga. Sinabi ni Sojun na hindi siya makapaniwala na napatay nito ang isang bagay na ganon. Na ito siguro ay nababalot ng mga mikrobyo. Pero okay na. Sapagkat naghugas ako ng kamay sa fountain sa tabi ng shelter. Ang sabi ni Deho. Ang fountain sa tabi ng shelter. Tanong ni Sojun. Napaisip si Sojun. Teka, sa tubig na yon. Hindi ba't uminom pa ako doon? Hindi. Ayon sa sinabi niya. Dumating siya pagkaalis ko. Nakainom na ako ng tubig bago niya ginawa iyon. Aniya ni Sojun sa sarili. Saka pa nakahinga ng maluwag si Sojun. Iniisip ko kung ayos lang kaya ang iba habang umaakyat sa tore. Medyo nag-aalala na ako. Ang sabi ni Deho. Ayos lang siguro sila. Sabi naman ni Sojun. Si Hyun ay siguradong papasa. At malamang napapasa din si Hairem. Si Eunhye ang inaalala ni Sojun. Medyo nag-aalala ito dahil kulang si Eunhye sa karanasan kumpara sa iba. Ngunit ito ay sapat na malakas upang sumali sa frontline gamit ang kanyang sariling lakas bago ang regression ni Sojun. Estranghero para kay Sojun na nasa mababang antas. Ang mag-alala tungkol kay Eunhye. Napatigil sa pag-iisip si Sojun nang magsalita si Deho. Sa tingin ko ay nakarating na tayo sa lugar na sinabi mo. Little bro. Ito ba ang pader sa labas ng kastilyo? Ang sabi nito. Oo. Makakaakyat tayo sa 3 palapag kapag sinundan natin ang pader na ito para hanapin ang entrance. Ang sabi naman ni Sojun. Sige. Pasok na tayo agad sa loob. Sabik na sabi ni Deho. Hindi. Ang sabi ni Sojun. Nagtatakang nakatingin si Deho. Hindi tayo papasok. Walang mabuting maidudulot sa atin ang pagpasok kaagad dito. Napatumba ni Hyun ang kanyang mga kalaban. Pagod na pagod ito. Samantalang si Ciela naman.
Si Ella at Master Magic Class number 2.